good morning. Good morning. Ayan, ito po si Tita Official. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag umaga. At pakita ko sa inyo kung anong itsura ng bahay namin pag umaga. Ayan. Ang oras ngayon ay madilim. Hindi ko makita. Wait lang ha. Ay bakit titingnan doon? It's 5:50. Kanina siguro mga 5:30 ako nagising. And syempre, nag-CR, naghilamos muna, nag-toothbrush muna. Ngayon, eto na. Harapin ang mga liftitin sa amin sa lababo. Umaga, pag hindi ako nagkuyat dito sa lababo, sa umaga ganito itsura ng lababo. Pag gusto kong gumising ako ng hindi ganito, kailangan magpupuyat ako sa gabi. After ng live ko, ng premiere, aayusin ko to. Tutulog ako ng mga bandang alas 12 o alauna habang nakatambay sa ibang naka-live. Gumagawa ako nito. Kaso kagabi, mas pinili kong mag-edit kaysa sa gawin to. Kaya ayan, nag-dose pa ngayon dito. Start ng araw ko. Ito ang trabaho ko araw-araw. Dahil ako ay plain housewife, ito ang gagawin ko araw-araw. Meron akong kailangan ayusin na bahay. Thank you Lord, kasi kahit pagod ako, at least sariling bahay namin na ang inaayos ko. Minsan nga lang napapabayaan din. Sa kakadot-dot, yan na. Pag kasi kaya minsan nagpupuyat ako dito sa lababo, sa kusina, kasi pag gabi may tulo ng tubig. Kadalasan dati, pagdating ng umaga, pagdating ng alas 6, wala ng tulo. Kaya yung mga kailangan kong gawin, medyo mas mahirap dahil kailangan ko pa kumakot ng tubig. Pero ngayon, dahil muulan na, medyo muulan na, mas marami ng tubig ngayon, mas matagal na. Hindi agad nawawala ng tubig. Dahil lakas ng tulo. Kaya wala na yan. Wala naman kasi ibang gagawa nito. Kasi
Kami lang ni Kuya naiiwan dito sa bahay. Si tatay nasa trabaho. Si ate naman ay dito sa kabila. As may bahay naman silang kanila. So ako talaga lang gagawa nito. Isin muna natin dyan. Habang tumitigis ang mga baso, tumitigis yung mga mug. Isin ko naman itong kanin sa kaldero. Kain ko sa aso. Kuha lang ako ng bigas. Ito lang naman. Kumuha ako ng tubig, magpapainit. Hindi ko naman binuksan ang kalan. O, diba? Sabay-sabay ka sa trabaho. Magaan ang aming bigasan. O, onti na ang laman. Dalawa lang kami ni Kuya ang kakain dito. Pero dinadagdagan ko ang aking sinain. Kasi may aso kami. At saka ganun ang gusto ni tatay. Kung may maisasain din lang, magpalabis ka ng kanin, ng sinain, kasi minsan-minsan biglang may dumadating na bisita. Yan, binuksan ko ang kalan. Baka masunog tong tripod ko. Diyan na kayo muna. Yan. Gamit ng rice cooker kasi titipid sa kuryente. At saka wala kami, ang rice cooker namin dati nasira na halos hindi nagagamit kasi nga ayokong gumamit ng di kuryente kasi masyadong malakas sa kuryente. Ayoko, nasisira ang budget ko. Baka hindi ko kayang bayaran, kaya hanggang makakatipid. Alam nyo na kung nanay, pag ikaw nagbabudget ng sweldo ng asawa, hanggang kaya mong titipirin mo.
Saka kung hanggang kaya mo pagkasyahin. Pagkakasyahin. Wait lang. Nakasalang na ako. Pero yung kalan, mamaya ko nalilinisin yung pinakaplato. Medyo may kaunti. Hindi naman makapal, pero medyo may kaunti. Kailangan ko makasaing na eh. Wait lang. Itatabi ko muna tong mga platong malilinis para mahugasan ko yung marumi pa. Kumukulo na ang tubig. Sandali, sandali. Ay, pati kanin. Oops. Umawas. Yan. Pag nagsasaing kasi ako, tip lang sa iba ha. Effective yan. Maganda yan. Pag nagsaing ako, pag yung nakita kong umaawas na, pinapatay ko yung kalan. And then, hintayin kong bumaba yung tubig. Tapos pag mababa na yung tubig, pag naiga na yung tubig, saka ko bubuksan ng mag-i-in na lang ako mahinang-mahina. So, nakatipid tayo sa gas. Hindi pa lumabas yung ano ba yung kung ano man yung nasa kanin, nasa bigas natin, hindi sumisingaw. Andun lang siya sa loob. So, dalawang nga, 2 birds in 1 stone, sabi niya. Bahala na kayong umunawa kung anong ibig kong sabihin. Basta, saling ko lang to. Hindi ako makapaglakas masyado ng boses kasi kila ate yung bahay, eto lang sa kabila ng dingding namin yung kwarto nila. Natutulog pa sila. Diba? Nag-init ng tubig, kulang. Wait lang ha. Init pa ako ng extra. Gagamitin ko ngayong umaga para hindi ko mabawasan. Okay. Ang kalan, yung pagsik ng huwag ka lang mapapasok. Habang nakakaluto ako ay nililinis ko itong lababo at ang kalan. Ito ang pagkain ng aso. Okay. Nakulo na ka. Yan o. Okay. Wait lang.
Magpe-prepare naman ako ng aking breakfast. Kasi, ito yung nakakuha ko ng ano kahapon, dragon fruit. Hindi pa yan sa amin. Yun pa yan sa tanim ni Kuya to. Ilalagyan ko ng konting asin ang aking inumin. Ito ang inumin ko pag umaga. Mainit na tubig. At may kaunting asin. Salin ako nito mama. Ito naman ang aking almusal. Lalagay ako ng asukal at walang lasa. Okay. Yan. Ready ko lang yan dyan. Pero mamaya ako may makakain. Dito, dyan muna kayo at ako ay magwawalis muna habang papalamig ako nitong aking kakainin. Wait! Mainit pa. Mainit pa ang aking pagkain. Ang sinaing naman ay inataw. O, diba? Nakainin ako ng sinaing, nakaligpit na. Nakapagwalis na ako dito sa loob. And ang sala namin hindi na masyadong mukhang dinaanan ng bagyo. Kasi paggabi yan, bago iwanan ng mga bata, parang dinaanan niya ng bagyo. Dito pa yung damit niya. Charan! My goodness! My goodness! Ang aming terrace. Tagal-tagal to. Kasi nawalisan ko lahat yan. Ayun nga, hindi ko nawalisan. Hindi ko nasisigaan yung
Ganda rito. Ang grapes namin. Ay nako, turuan nyo nga ako magpabunga ng grapes. Ayaw bumunga. Kainis. Wawalis lang muna ako dito sandali. Didilig lang ako ng halaman sandali. Kasi ito yung tuyo na. Yan. Yan, nagos. Didilig ko lang sandali. Ito yung tuyo na, kawawa naman. Bago ako pumasok. Ngay. Ingay dito sa amin. Gawa ng tabing kalsada. Ang mga halaman ko dati, madami. Punong-puno to. Eh, napabayaan ko na ng napabayaan. Namatay na nang namatay yung iba. Ayan o. Marami dyan ay namatay na. Ang grapes ay strawberry. Dati ang strawberry po yung mga yan ay puro strawberry. Nakasabit dito lahat. Ngayon, walay. Naubos na. Dati may 2 puno pang natitira. Ngayon wala na talaga. Ganyan talaga ang buhay. Ganun daw talaga ang buhay. Enough na yan kasi binili ko lang tong mga nasa at tuyo na. Okay, pasok na tayo sa loob ng aking walis. Okay, tapos na akong mag-in ng sinaing, nakaligpit na ako. Pagwalis na ako dito, nakapagdilig na ako. Ngayon naman, kakain muna, ba naman? Papainit muna ng tiyan. Ito yung niready kong pagkain kanina. Bago ako maghanda ng pagkain ng aso ay kakain muna syempre ako. Ito yung oatmeal. Ting umaga yan ang almusal ko kasi napansin ko sumusobra ako talaga sa kanin kasi ting umaga tanghali hapon kanin. So tatry ko naman, although din naman to tatry ko naman to. Minsan nga nakakaabot ako ng kahapon nga ba yun, mag-aalauna na o alauna na ba ako nakakain. Ganun talaga, kumain ako ng kanin kasi pumunta ako sa Kubo, wala akong baong pagkain, wala akong dalang biscuit. Ito naman ay yan, mamaya medyo kaya ko na yung init niyan. Tara, kain tayo. And, good morning po pala Sir Jerry's Toy TV. Good morning po. And maraming salamat po ulit. At Filipina Carpenter sa USA. Shoutout dyan. Pasensya ka na, hindi ko pa nakukuha yung pinadala mo. Kasi hinihintay ko pa rin yung text nung mga pagdadalhan noon. Tsaka isa pa, busy talaga. Pero mamaya tatry ko kuhanin na. And shoutout dyan, Isprakatak TV. Maraming salamat sa pagsali sa akin sa challenge. Kahit na ako mismo ay hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero thank you talaga, salamat. And Angel Rain, ayan, lagi ako nabubulot kay Angel Rain. Ayan, salamat sa tiwala. And shoutout dyan sa aking mga kaibigan dyan sa YT. And sa mga solid na kaibigan na nakasupport sa akin. Maraming salamat sa inyo. Thank you. And pakisupport din po yung ibang challengers, sina Miss Jel Official, si Nancy Lina, and si Shane Balboa. Yan, pakisupport naman po.
Mamaya pagdating ko, baka ito ang tanghalian ko. Dragon fruit. Shoutout po dyan sa mga teams. Planet So Weird. Shoutout at Sagip Squad. Team Pula. Shoutout. Huwag na ako magpangalan ha kasi malamang sa malamang makakalimutan ko yung iba. Ayan. Shoutout sa inyo dyan and sa Kasangga Foundation, sa Kalembang Boys, saan pa ba? Chika Babes ni Lola Lacuachera. So with Team USA, shout out. And Solid Team Kapesni. And mga kabugok, shout out dyan sa inyo. Love you all. And Team Kalog, love you. Team Kalog, Aljun. Yan, and Lloyd. At sa iba pa, pasensya na kayo, hindi ko na kayo maisa-isa. Marami, hindi naman masyado marami. Ilan ba tayo dun? Ayan. Basta shoutout sa inyo. JPC, JDG, Guapo Oragon, shoutout. And Arnel Plaza, May Paksiw, Simple Lang, Nangaabo, Romel Cosme, Elmer Ugay. Hindi lahat kan ay member ng Kaluga. Yung mga yan, mga nakasupport sa akin palagi. And pasensya na yung iba ha. Leonard Reyes, yan, shoutout yan. And Rose Mitch, Linma, shoutout yan. Lin Official, shoutout. Ira Joytan, shoutout dyan. At sa Mutiaanon vloggers, shoutout sa inyo. And thank you sa support. At syempre, number 1 kaaway ko, si Werdong Kuyukot. Werdo, shoutout and congrats. Congrats dahil hindi ka makapag-upload. Pumunta ka kasi dyan sa bundok, nasa syudad ka na. Hindi. Good luck and ayan, waiting sa mga more uploads mo. Alam ko marami ka pang baon na video na hindi pa napapa-upload. Yan. Congrats dahil graduate ka na, nakaraos ka na. And good luck kay Tita Au. Kasi hindi ko na alam kung paano, kung may iraraos ko ba ito o hindi. Basta shoutout dyan, May FME, shoutout, and Ria Enriquez, shoutout dyan. At sa ating mga OFW, shoutout sa inyo, and ingat kayo palagi. Thank you sa sacrifice nyo para sa pamilya, and yung mga napakalaking na itutulong nyo para sa bansa natin. Ayan, kudos sa inyo lahat. Shoutout sa inyo. Salute ako sa inyo. And kay Filipina Carpenter, shoutout. And kay Adita Bisaya Life in America, shoutout. Expat Story, Gina Mawalik, shoutout. Gina the Filipina in USA, shoutout. And si Oli in Canada,
Ayan ha, shoutout. Pasensya na, hindi ko alam kung nakakapag-live siya o ano, hindi ko pa napupuntahan. Pasensya na. Basta, parang napansin ko minsan, kaya lang, nakalive yata ako or ano, ewan ko, hindi ko matandaan. Basta parang napansin ko siya minsan, yung ano niya, live niya. Nag-pop up sa akin. And shoutout sa inyong lahat dyan. Wonderful Life Channel. Shoutout. Ang Philmangs. Shoutout dyan. Kakainin ko na ng mabilis to para makapag-prepare na ako ng pagkain ng aso. Wait lang. Since nakakain na ako, ay magre-ready naman ako ng dadalhin sa kubo yung pagkain ni Tisoy. At habang nagre-ready ako, habang kumakain nga pala ako, eto ako sa live ni Linma. Wait lang, magko-comment, mag-i-emoji muna ako. May mga bagong dating pala. Wait lang. Ay. Ganyan talaga ang buhay. Okay. Yan muna. At habang ako ay nag-re-ready naman ng pagkain ng aso. Kasi dalawang aso yung pakakainin. So, kailangan pakainin ko sa dalawang aso. Ito yung mga tirang pagkain kagabi, kahapon na hindi naman naubos, hindi na rin naman kakainin. So, paulan na natin sa aso. And since kahapon ay matake ang pagkaulyanin ni Tita kahapon. Galing ako sa kubo kahapon sa pagmamadali kong umuwi at lagpas na ng alas 12 nga. Ayun, naiwan ko yung lalagyan ng pagkain ni Tisoy. Ito, meron akong pinangat na tamban dito. Yun ang mura lang na isda at 40 pesos ang isang kilo. Ay yan ang ipinapaulam ko sa aso. Niluluto ko ng maayos. Nililinis ko rin. Yung iba kasi hindi naglilinis nito. Kung ako nga ayaw ko ng mapait, may abdo. Hindi siyempre aso din. Ganon din. Wait. Ito ay dinudurog ko muna bago ko ilagay sa aso. Para ako laging may 3 anak na pinapakain sa umaga. Maya-maya lang yung isa babangon na yun. Tapos ito pa yung 2 aso, pinagpe-prepare ko lagi ng pagkain. Ganyan araw-araw. Kailangan pag-prepare mo ng masarap na pagkain. Yan, sorry. Okay, halo-halo na lang yan. Wait. Para kay Tisoy naman. Wait lang ha. Kinukuha ko lang ng ulam si Tisoy. Meron namang
merong isang pinangat na Gigi na natira na ayaw na rin naman iulam. Eh di bigay ko na lang kay Tisoy. Ito ang pagkain ng dito, aso dito. And since naiwan ko sa kubo ang lalagyan ng pagkain ni Tisoy, kukuha ko ngayon ng bagong paglalagyan. Wait lang. Ito. Sinay ka, kuya? Opo. Ay, mo na ikaw. Opo. Lalagyan ko yan, dali. Iika muna. Ito. Opo. Iika muna doon. Gusto ni Tisoy ay masabaw ang ulam niya. Pipitan ko ang takip, baka mamaya mahulog sa daan. At ito naman ay ibibigay ko doon sa aso namin dyan sa harap. Wait lang. Teka, wait lang. Ay, gising na, bossing. Wait. Lakad ka na doon. Lakad ka na doon. Una. Ayan si kuya, oh. Gising na. At yan ay pagkakagising, may order na. Sunod ang order niyan. Hindi ako makaugaga. Wait. Diyan ka lang, kuya. Opo, eto na. Simpla ko muna. Wala, naubusan siya ng gatas eh. Naubusan siya ng gatas, kaya ito muna. Hindi naman niya nagtitimpla ng, hindi na pwede dyan ng purong mainit. Tinutunaw ko lang sa mainit na tubig konti. And then, nilalagyan ko na ng malamig. Kasi, mahirap na. Baka mabandian. Hindi ko napapansin. Sa bilbil ko pala nakatutok ang camera. Ay nako, tita Aw. Ang dalas palagi tuwing umaga. Yan ang laging trabaho ko tuwing umaga. Ganito ako palagi pag umaga. Pag hinarap ko agad ang cellphone, marami akong napapabayaan, lalo na nga yung halaman. Napabayaan ko na. O, ayan na kuya. Opo. Ayun, okay. Dinig nyo. May order na ulit agad. Hindi pa nga nagagawa halos yung una. Ayan na naman. May order na naman. Wait lang. Kaya nung walang remote control tong aming TV, uwang-awa ako kay kuya. Kasi lagi siyang nakaharap sa TV. Lagi niyang parang nagdadasal, buksan mo TV. Kasi yun lang ang libangan niya, manood ng TV. At pag wala ay kung ano-anong mga pupupok-pok niyan. Wait kuya ha,
Bubuksan ko lang to. Iseset ko lang tong TV ni Kuya. Ayun na, oh. Nanonood na siya ng TV. Nilalagay ko dyan sa mga nakakatawa. Kasi mas naaaliw siya dyan. Ay, ang cellphone. Oh my. Palamig mo na yung Milo mo. Inumin mo na. Okay. At ako naman ay magre-ready na nito. Oh, andyan pa rin si Linma. Emoji nga tayo. Yan. Hanggang emoji ka na lang muna, Linma. At habang ako ay ito ay kailangan ko ng hugasan kasi baka mamaya pagdating ko ay wala nang tulo. Kaya kailangan ko na itong hugasan. Ito ang trabaho ng nanay pag sa bahay. Kaya yung iba, pag sinasabi ng iba na ikaw na lang gumawa niya, wala ka naman trabaho. Ay, kala nyo lang yun. Sasabihin yung nanay sasabihin ng asawa o ikaw na gumawa niya, wala ka naman trabaho sa akin mo pa ipapagawa yan. Aba, o magbunus bili kayo mga tatay ng tahanan. Ang alam nyo lang, papasok kayo sa inyong trabaho at sasahod ka na kiseris katapusan. Pero hindi nyo alam kung gaano kahirap ang dinadanas ng mga nanay. Wait. Ganito na nga ang dinadanas nila araw-araw. Ganito na nga ang trabaho nila araw-araw. Na hindi naghahanap ng sweldo. Sabihin nyo, ang laki ng sweldo nyo sa iyo kasi lahat ng sweldo sa iyo binibigay. Ay, hindi yun. Kasi yung sweldo ninyo, sweldo nating lahat yun. Kasi tayong lahat ang gumagastos noon at lang dito sa bahay. Kasama ka na doon. Ngayon, itong ginagawang to, pag sinweldohan mo ito, magkano ang sweldo sa katulong ngayon? O sa tagalaba, tagaligpit, taga-alaga ng bata. Pero kasi si Kuya parang bata yan forever. At nagsasaka pa, di ba? Yung ibang nanay, pandalas na ganito, tapos maya-maya may tanggap ng labada dyan, may tanggap ng tahiin dyan, may tanggap ng, o kaya naman yung iba tumatanggap ng pag-babysit kahit sa bahay lang. Ayan o, hina na ng tulo. Kaya ako pag umaga, pandalas na ako, hinihina ang tulo ng ganyan. Pero mamaya-maya naman lalakas ulit yan. Hanggang tanghali, magkakaroon yan. Tapos sa pahapon wala na. Hanggang alas 12 lang yan. Tapos mawawala. Sa gabi ulit, mga bandang alas 10. Ganun. Minsan ngayon, dahil medyo nga malakas, may tulo na rin kasi, tumutulo na rin yung minsan yung linya ng barangay. So, dahil may tulo yung linya ng barangay, mas maaga-aga ngayon nagkakatulo itong isang linya. Yan o, medyo lumalakas ulit. Kaya ngayon yun ang gustong ipaliwanag sa atin ng batas ng VAUSI na hindi porket walang sweldo o walang trabaho na pumapasok araw-araw, sinasahuran ang asawa ninyo, ay sasabihin nyo na ikaw lahat ang gumawa niyan kasi wala ka naman trabaho.
excuse me po, ang taong bahay po ay mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho yan. Meron lang talaga mga magagaling sa time management. Alam nila kung ano lang uunahin sa umaga at alam nila yung ano lang pwedeng panghapon. Merong ganun. Yan ang aming serving dish ay lumang-luma nang hindi na matanggalan ng ano. Yan ang pinaglalagyan ko lang yan ng pagkain ng aso. Yung naalala ko yung Bausi. Napakalaking pabor sa asawang babae yun, ang Bausi. Dahil again violation niya against women. Ano nga, puro nakafocus sila sa pananakit ng lalaki, pagmamaltrato, pagsasay ng bad words, yung hindi pagsusustento. Nakafocus sila doon, pero in fairness naman, hindi naman kasi lahat ng nananakit ay lalaki. Hindi lahat hindi lahat ay battered wife. Meron ding battered husband. Ba yan? Ganun talaga yata pag tumatanda. Nabubuyoy talaga. Ayan. At yun ang isa pa na nakakalungkot. Pag ang lalaki ay nagsumbong na sinasaktan siya ng asawa niya, walang magawa tayo kasi wala sa batas yun. Pero pag ang babae nagsumbong na ang asawa ko ay babaero, ang asawa ko po ay nanakit, sinampal-sampal ako, sinabihan ako ng tanga, gago ka, sinasaktan po yung mga anak ko, kulong si lalaki. Lalo na pag may ebidensya, siyempre. Pero pag ang babae, ang lalaki ay nagsumbong na nanlalalaki po yung asawa ko, huling-huli ko, may picture po ako. Pinakamabigat na parusa lang ay concubinage. Tama ba? Concubinage ba yun sa babae? Hindi ko matandaan. So, ibig sabihin, pag sa ganong kaso, kailangan mo pang patunayan talaga. Yung may ebidensya ka talaga. So, kailangan mo pang bantayan kung talaga man magkapatong o hindi. So, magiging scorer ka pa. So, yeah. Ayun. Kaya, doon din ako masyadong din dahil nung ako ay nasa field pa nagtatrabaho at naka-umbrella kami sa DSWD. Ang dami kong case na pumupunta sa opisina, naririnig ko yung mga case na ganon, na yung asawa niya ay nambababae, gusto niya ipakulong, ganon. So, sabi ko, siyempre, bilang babae, nasasaktan ako at galit ako doon sa asawa. Pero pag minsan naman yung lalaki naman ang pupunta, ano po bang gagawin ko, yung asawa ko ay ganun. May ebidensya ka po ba? May nakita ka po ba? Kasi po ganun po, kung umuwi gabing-gabi na tapos ganun. Ay walang ebidensya, so wala kaming magawa. So yun ang masakit lang dun. Ay, kwento na naman si Tita Aw. So ngayon, ready na itong pagkain ng aso, patuka ng manok. Excuse me. May patuka naman doon ng manok. Kaya lang, yung mga sisiw kasi,
Hindi nakakatuka ng malalaki. May bagong may bagong tuntun na sisiw. So ito ay dadalan ko ng bigas. Pero itong bigas na to ay dinudurog ko pa dahil whole grain kasi malalaki ang hindi din kayang lunukin ng sisiw. So meron ako doong na dinurog na bigas na dudurog ko naman doon. Okay, at ako naman ay magbibihis na. Magbibihis muna ako. Hindi pa rin naihabol yung isang tasa na maliit na yun. Ay, nag-end na si Linma. Grabe siya. Ay, hindi pala. Bakit namatay? Yun o. Ay, si Philmang saan dito? Wait lang. Papalit lang ako ng damit na pang pwede ko pang bukid kasi mainit na. Okay, bye muna sa inyo. Ready na ang aking patuka sa manok at may tubig din ako dito. At eto na ang pagkain ni Tisay. Okay, at ready na ako. Naka-uniform na ako. Di ba? Bye-bye na! Ganito na lang muna. See you next vlog. And paki-share and subscribe po ang aking video, ang aking channel. Share po, paki-like po ha. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.